Tila basahan siyang itinapon sa ulan, walang halaga, walang laban. Habang siya'y nanginginig sa lamig, nagpapakasasa sa mainit na yakap at marangyang alak ang kanyang asawa at ang kabit nito. "Pabigat ka lang, Sonia, umalis ka na!" Ang matalim na sigaw ni Carlos. Ngunit ang hindi nila alam, ang imperyong pinagmamalaki niya ay guguho sa isang utos lang. Mula sa alikabok, babangon ang isang reyna. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng karma? Pirmahan mo na iyan at umalis ka na sa pamamahay ko, Sonia, dahil nakakasuka na ang pagmumukha mong amoy bawang at mukhang basahan. Dumausdos ang maputing papel sa ibabaw ng hapagkainan, tumigil ng bahagya sa gilid ng isang porselanang pinggan. Sa ibabaw ng mesang iyon ay ang maingat na inilatag na pulang mantel na pinalamutian ng mga sariwang rosas. Sa gitna ay isang palayok ng umuusok na kare-kare, ang paboritong ulam ni Carlos na ginugulan ni Sonia ng 4 na oras upang lutuin. Sa tabi nito ay isang maliit na tsokolateng cake na may nakasulat na maligayang ika-18 anibersaryo. Ang init at bango ng pamilya na pilit niyang binubuo ay pilit nilulunod ng nagyayalong mga salita ng lalaking pinangakuan niya ng kanyang buong buhay. Isang nakakapasong lamig ang gumapang mula sa talampakan ni Sonia patungo sa kanyang dibdib. Parang may pumipilipit sa kanyang lalamunan, pinipigilan ang anumang hanging nais pumasok. Ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng kalyo ay kusa at mahigpit na napakapit sa laylayan ng kanyang kupas na apron. Bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad hanggang sa tila na manhid ang kanyang mga daliri, ngunit hindi niya alintana ang pisikal na sakit. Ang bawat sulok ng pamilyar na silid-kainan ay biglang nagmistulang isang dayuhang lugar, isang madilim na selda kung saan siya ay nahatulan ng parusang kamatayan nang walang kalaban-laban. Paano nagawang durugin ng isang pangungusap ang 18 taon ng aking pag-aalay? Saang bahagi ng aking pagiging asawa ako nagkulang upang sukalian ako ng ganitong uring kalupitan? Ang matining na boses mula sa hamba ng pinto ang humiwa sa nakakabinging katahimikan ng silid. Isang babae ang pumasok, ang bawat paglapat ng kanyang matutulis na takong sa makinis na sahig ay tila nag-uumapaw sa kayabangan. Si Stella, ang paboritong sekretarya ni Carlos, na ngayoy nakasuot ng isang hapit na hapit at mamahaling pulang bestida. Ang matapang na amoy ng kanyang dayuhang pabango ay mabilis na nilamon ang halimuyak ng nilutong pagkain ni Sonia. "Babe, tapos na ba kayo rito?" Ang baho naman sa bahaging ito ng bahay, amoy lumang mantika na ewan, ang maarteng wika ni Stella habang nakapulupot ang mapuputing braso sa leeg ni Carlos. Tiningnan niya si Sonia mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito ay puno ng pandidiri at pang-iinsulto. "Sorry ha, Ate Sonia, kung naistorbo namin ang maliit mong handaan." Hindi na kasi kinakaya ng sikmura ni Carlos ang mga ganitong klasing pagkaing pangmahirap. Nagpabook na siya ng dinner namin sa isang exclusive French restaurant. Hindi kumibo si Sonia. Tinitigan lamang niya ang asawang tahimik na hinahayaan ng kabit nito na lapastanganin ang kanilang tahanan. Si Carlos, ang lalaking minsan ay umiyak sa kanyang harapan noong sila ay wala pang makain, ngayon ay nakasuot ng kurbatang gawa sa mamahaling seda na mismong si Sonia ang nag-ipon para mabili. "Huwag mo na siyang pansinin, Hon." Ang malambing na tugon ni Carlos kay Stella bago ibinaling ang matatalim na mata kay Sonia. "Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin, Sonia. Kailan ka huling nag-ayos? Kailan ka huling bumili ng bagong damit? Lagi kang mukhang losyang."
Wala kang ambisyon sa buhay. Ako umasenso na, naging direktor na ng kumpanya. Pero ikaw, naiwan ka sa pagiging dukha. Huwag mong isisi sa akin ito dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit ako naghahanap ng babaeng marunong mag-alaga sa sarili at marunong humarap sa mga matataas na tao. Masyado kang tamad para maging asawa ng isang tulad ko. Ang bawat salita ay parang asido na ibinubuhos sa nagdurugong puso ni Sonia. Siya? Tamad? Hindi ba't siya ang gumigising ng 4:00 ng madaling araw araw-araw upang plansahin ang mga damit nito, ipaghanda ito ng mainit na kape, at siguruhing malinis ang bawat sulok ng bahay bago pa man ito magmulat ng mata? Hindi ba't itinago niya ang lahat ng sarili niyang pangangailangan, hindi bumili ng kahit isang murang kolorete, upang may maipadala sa mga business meetings ni Carlos noong panahong nag-uumpisa pa lamang ito? Ang lahat ng kayamanang ipinagmamalaki nito ngayon ay bunga ng pagiging anino niya ng kanyang pagkalimot sa sarili niyang pagkatao. Sa gitna ng mariing pagpapaliwanag ni Carlos, padarag nitong naiwasiwas ang kanyang kamay at aksidenteng natabig ang isang pilak na kutsara sa mesa. Nahulog ito at gumulong sa paanan ni Sonia sa isang iglap, dala ng 18 taong pagiging sunod-sunuran at takot na mairita ang asawa. Kusang lumuhod si Sonia. Nanginginig ang kanyang mga daliring pinulot ang kutsara at sa isang tila automatikong galaw, ipinahid niya ito sa laylayan ng kanyang kupas na apron upang linisin. Naisip na baka magalit si Carlos kung makita nitong marumi ang kubyertos. Isang matunog at mapangutyang halakhak ang pinakawalan ni Stella habang nakasubsob sa dibdib ni Carlos. Oh my God, babe. Tingnan mo siya, para siyang timang. Hanggang diyan na lang talaga ang kaya niyang gawin, ang maging tagapulot ng dumi natin. Napatigil si Sonia. Ang kamay niyang may hawak na kutsara ay nanigas sa ere. Dahan-dahan niyang napagtanto ang kababaan ng kanyang ginawa. Sa sobrang pag-ibig niya sa lalaking ito, ginawa niya ang sarili bilang isang basahan upang panatilihing malinis ang sapatos nito. Ngunit habang siya ay nakaluhod sa malamig na sahig, ang kanyang lumuluhang mga mata ay napadako sa siwang ng pinakababang drawer ng aparador na kahoy malapit sa hapagkainan. Sa pinakasulok ng madilim na drawer na iyon ay may nakatagong isang maliit at luma na kahita. Sa loob nito ay isang itim na card na hindi niya ginamit o hinawakan sa loob ng 18 taon. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan, ang susi sa nag-iisang kapangyarihang tinalikuran niya, alang-alang sa lalaking ngayoy tinatapakan siya, ang pangalang Ibanez. Walang sino man sa silid na ito ang nakakaalam kung ano ang nakatago sa kahon na iyon. Walang nakakaalam kung sino talaga ang babaeng pilit nilang ibinabaon sa lupa. Unti-unting tumayo si Sonia, hawak ang huling piraso ng kanyang natitirang dignidad. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipamukha sa kanila ang katotohanan, ngunit kailangan niya muna ng kakampi. Kailangan niya ng dahilan upang manatiling matatag sa loob ng bahay na ito. Ang kanyang anak. Lumingap siya at umasa. Tumingala siya patungo sa grandiosong hagdanan ng bahay. Naghahanap ng anino ng kanyang 16 na taong gulang na anak na si Maya. Umasa siyang tatakbo ito pababa, yayakapin siya, at ipagtatanggol mula sa halimaw na kaharap niya, nakita niya si Maya. Nakatayo ito sa kalagitnaan ng hagdan, ngunit walang luha sa mga mata ng dalagita. Wala ring pag-aalala. Nakahalukip-kip lamang ito, suot ang isang mamahaling designer jacket na alam ni Sonia
ay hinding-hindi bibilhin ni Carlos, kundi regalong galing mismo sa babaeng nasa harapan nila. Malamig ang tingin ng kanyang anak, walang ni isang hibla ng awa para sa inang nakatayo sa gitna ng sariling pagkawasak. Ang mabibigat at walang emosyong pagbagsak ng mga paa ng dalagita sa bawat baitang ng hagdanang kahoy, tila mga martilyong unti-unting pumapako sa kabaong ng pag-asa ni Sonia. Lumapit si Maya, ang kaisa-isang anak na nagbigay ng kahulugan sa 18 taong pagtitiis ni Sonia. Inabot ng dalagita ang dulo ng hagdan, ngunit sa halip na tumakbo patungo sa nagdurugong ina, dumiretso ito sa gawin ng babaeng sumira sa kanilang pamilya. Isang matamis at mapagmalaking ngiti ang iginawad ni Maya habang nakikipagbeso kay Stella. Tita Stella, dinala mo ba yung pinangako mong Chanel bag? Ang malambing na tinig ng dalagita ay tila isang kalawangin na punyal na ibinaon at marahas na inikot sa kaibuturan ng dibdib ni Sonia. Oo naman, sweetie. Nasa kotse. Ipapakuha ko mamaya sa driver natin, ang maarteng sagot ni Stella bago hinaplos ang buhok ni Maya. Tingnan mo nga naman, Carlos. Mas alam pa ng anak mo kung sino ang karapat-dapat na maging reyna ng bahay na ito. Bago pa man makapagsalita si Sonia, bumukas ang pinto ng silid sa ibaba. Iniluwa nito si Aling Rosa, ang biyenan ni Sonia na kailanman ay hindi nagpakita ng kahit isang patak ng pagmamahal sa kanya. Ang mukha ng matanda ay nakakunot. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkamuhi. Salamat sa Diyos at naisipan mo ring umalis sa pamamahay ng anak ko, Linta ka. Ang matinis na boses ni Aling Rosa ay pumailan lang sa buong kabahayan. Akala mo ba hindi ko alam na kinukupitan mo ang pondo sa palengke para itago sa sarili mo? Napakabigat mong dalhin para kay Carlos. Kung hindi ka lang sana nakapulupot sa leeg niya, matagal na siyang mayamang bata. Wala kang naiambag sa pamilyang ito kundi ang amoy ng sibuyas, ang kakuriputan at kahirapan. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng barangay para kalad ka rin kapalabas. Hindi na makahinga si Sonia sa dami ng panunumbat na ipinupukol sa kanya. Ang perang sinasabi nitong ninanakaw niya ay ang pondong pilit niyang pinagkakasya para sa panggamot sa rayuma ng mismong matanda. Tumingin si Sonia kay Maya, nais na sumigaw ng tulong, umaasang kahit papano ay ipagtatanggol siya ng anak laban sa walang basehang kasinungalingan ng lola nito. Ngunit ngumiwi lamang ang dalagita at inirapan ang sariling ina. Totoo naman, Mama, lagi mo na lang kaming pinapahiya. Pati mga kaibigan ko sa school, nagtataka kung bakit ang dumi-dumi ng damit mo tuwing sinusundo mo ako. Nakakasakal na yung pagiging paawa effect mo. Buti pa si Papa at si Tita Stella, naiintindihan ang mga kailangan ko para hindi ako maging kawawa sa paningin ng iba. Ang mga salitang iyon ay ang huling parusang bumasag sa kaluluwa ni Sonia. Wala nang luha. Ang natira na lamang sa kanyang sistema ay isang malawak, madilim at malamig na kawalan. Ang bahay na ito ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang libingan kung saan inilibing niya ang kanyang kabataan at mga pangarap. Tinalikuran niya ang 3 halimaw na nagkukubli sa anyo ng kanyang pamilya. Pumanhik siya sa kanilang kwarto nang walang ni isang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Kumuha siya ng isang lumang bagahe at isinilid lamang ang mga lumang kamiseta at kupas na pantalon na suot niya noong bago pa man siya ikasal kay Carlos. Ibinunton niya sa ibabaw ng tokador ang lahat ng mga mumurahing alahas na gawa sa huwad na ginto na iniregalo ni Carlos sa kanya noong mga nakaraang taon.
Naiwan itong nakakalat doon, kasing peke ng pagmamahal na ibinigay sa kanya. Pagbaba niya ng hagdan, bitbit ang iisang lumang bag. Nakita niya si Yaya Lusing na tahimik na lumuluha sa gilid ng pasilyo. Ito lamang ang nakakaalam ng lahat ng sakripisyo niya. Sa halip na yakapin ang sariling kalungkutan, huminto si Sonia at hinawakan ang nangangatog na kamay ng matandang kasambahay. Manang, ang gamot ni Maya sa ubo, 2 kutsara pagkatapos kumain. Huwag niyo siyang papainumin ng malamig na tubig sa gabi. Ang mahinang tagubilin ni Sonia, ang boses ay basag, ngunit puno pa rin ng hindi mapapantayang kalinga ng isang ina. Tumango lamang ang umiiyak na Yaya, hindi makapagsalita sa sobrang awa. Pagbukas ni Sonia ng pangunahing pinto, sinalubong siya ng nag-aalborotong kalangitan. Ang malakas na pagbagsak ng ulan mula sa madilim na ulap ay tila naghuhugas sa kanyang mga sugat. Humakbang siya palabas, hindi alintana ang panunuot ng lamig sa kanyang panginginig na katawan. Bago tuluyang lumabas ng malaking tarangkahan, huminto siya sa tabi ng isang malaking lubak na puno ng putik. Dahan-dahan niyang hinubad ang gintong singsing sa kanyang palasingsingan, ang kadena na nagtali sa kanya sa impyernong ito sa loob ng 18 taon. Binitawan niya ito. Nilamon ng maputik na tubig ang singsing, kasabay ng paglubog ng kahinaan ng isang Sonya. Naglakad siya sa gitna ng ulan sa madilim na kalsada hanggang sa matagpuan niya ang isang lumang pampublikong telepono sa tapat ng isang saradong tindahan. Nanginginig ang kanyang mga daliri na naghulog ng barya sa makina. Isang mahabang numero na 18 taon niyang ibinaon sa kailaliman ng kanyang isipan ang kanyang tinawagan. Nang may sumagot sa kabilang linya, hindi na ang tinig ng isang sunod-sunurang asawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Isang matatas, pino, at maharlikang wikang Kastila ang narinig sa gitna ng unos. Soy yo. Ven a recogerme. Ako ito. Sunduin mo ako. Ilang sandali pa, habang siya ay nakatayo sa gilid ng kalsadang binabaha, yakap ang sarili sa gitna ng nakakapasong lamig ng ulan, isang mahaba at itim na sasakyan ang tahimik na huminto sa kanyang harapan. Ang nakakabulag na liwanag ng mga ilaw ng sasakyan ay marahas na humiwa sa dilim ng maulan na gabi. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng itim na limousine. Isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na Amerikana ang bumaba mula sa sasakyan. Tangan ang isang malaking payong na sapat upang ikubli ang buong katawan ni Sonia mula sa malupit na hagupit ng ulan. Ang bawat kilos ng lalaki ay puno ng pagsasanay at mataas na antas ng paggalang, isang bagay na hindi kailanman naranasan ni Sonia sa loob ng bahay ni Carlos. Senyorita Sonia, ikinalulugod po namin ang inyong pagbabalik. Ang mahinang wika ng lalaki sabay yuko ng kanyang ulo. Tinawag niya itong senyorita. Isang titulong matagal nang ibinaon ni Sonia sa limot. Isang titulong nagpapaalala sa kanya ng mga mansyong may malalawak na hardin at mga luntiang bukirin na abot tanaw ng mga mata. Pumasok si Sonia sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang banayad na bango ng sariwang bulaklak sa loob ay tila isang mainit na yakap na tumanggap sa kanyang naninigas na katawan. Mula sa bintanang bahagyang nabubura ng mga butil ng ulan, lumingon siya sa huling pagkakataon sa bahay na itinuring niyang mundo sa loob ng 18 taon. Sa loob ng bahay na iyon, nakita niya ang anino ni na Carlos at Stella sa may bintana ng silid kainan. Nakita niya ang pagtaas ng mga baso ng alak, ang malakas na pagtawa na kahit hindi naririnig ay ramdam ang hapdi,
at ang kawalang pake ng kanyang asawa sa asawang itinapon niya sa gitna ng unos. Ang bahay na binuo ni Sonia sa pamamagitan ng pagtitipid at pagtitiis ay mabilis na nilalapastangan ng dalawang taong walang alam sa tunay na kahulugan ng sakripisyo. Diretso na po ba tayo sa hasyenda, senyorita? Tanong ng driver habang maingat na minamaniobra ang sasakyan palayo sa maruming kalsada ng subdivision. "Oh, Mang Pedring, dalhin mo ako sa itaas ng burol. Gusto kong makita ang aking ama," tugon ni Sonia. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagiging sunod-sunuran. Ito ay boses ng isang babaeng nagising mula sa isang mahabang bangungot. Habang tumatakbo ang sasakyan patungo sa lalawigan, kumuha si Sonia ng isang puting tuwalya na inabot ng lalaki sa kanyang tabi. Ginamit niya ang malambot na tela upang punasan ang putik sa kanyang mga braso. Sa bawat haplos ng tela sa kanyang balat, tila unti-unting nabubura ang 18 taon ng panunumbat at pang-aapi. Samantala, sa loob ng bahay ni Carlos, nagpapatuloy ang kasiyahan. Hon, sa wakas, malinis na ang paligid. Bukas na bukas din, itatapon ko na lahat ng mga basurang iniwan ng babaeng iyon. Ipapalitan ko ang mga kurtina, masyadong baduy. Ang maingay na wika ni Stella habang pabalibag na inilalagay ang kanyang mga paa sa ibabaw ng lamesang kakalinis lang ni Sonia. "Gawin mo ang gusto mo, Stella. Sawa na ako sa pagtitipid ni Sonia. Ngayong wala na siya, mas malaya na tayong gastusin ang kinikita ng kumpanya. Hindi na tayo kailangang makinig sa mga sermon niya tungkol sa budget," sagot ni Carlos sabay lagok ng alak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaisipang siya na ang hari sa sarili niyang kaharian, hindi alam na ang pundasyong kinatatayuan niya ay unti-unti ng kinakain ng anay. Hindi nila alam na ang bawat sentimong ipinangbibili nila ng luho ay nagmula sa isang pondong pinirmahan ng babaeng kanina lamang ay tinawag nilang basahan. Lumipas ang ilang oras na paglalakbay hanggang sa marating nila ang dulo ng isang sementadong daan na napapalibutan ng naglalakihang mga puno ng akasya. Ang dambuhalang pintuan na gawa sa bakal at tanso ay dahan-dahang bumukas na tila mga labing nagsasalita ng isang lihim na matagal nang itinago. Hacienda Ibanez. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang mansyong may estilong Kastila, kung saan ang mga ilaw sa bawat bintana ay tila mga bituing nag-aabang sa kanyang pagdating. Sa balkonahe ng mansyon, nakita ni Sonia ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang degulong na upuan. Balot ng makapal na kumot ang mga binti, ngunit nananatiling matikas ang tindig ng balikat, si Don Alejandro. Pumaba si Sonia sa sasakyan, hindi na siya tumakbo. Naglakad siya ng may marangal na hakbang. Ang kanyang kupas na kamiseta at pantalon ay tila naging isang baluti ng katapangan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng mga taong humamak sa kanya. Paghinto niya sa harapan ng kanyang ama, ang matandang lalaki ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng galit ng dahil sa kanyang pag-alis 18 taon na ang nakalilipas, ay ngayoy nag-uumapaw sa matinding pangungulila at pagtanggap. Dahan-dahang inabot ni Sonia ang kamay ng kanyang ama at idiniit ito sa kanyang noo, ang sagradong pagmamano na sumasalamin sa kanyang pagbabalik sa kanyang pinagmulan. "Papa, patawad po. Narito na ako." Ang pabulong na wika ni Sonia, kasabay ng pagtulo ng nag-iisang butil ng luha na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa ng pagbabalik.
Naramdaman ni Sonia ang marahang paghaplos ng ama sa kanyang buhok. Walang kailangang ipaliwanag, anak. Ang mahalaga, bumalik ka sa kahariang sadyang para sa iyo. Handa ka na bang bawiin ang lahat? Tumingin si Sonia sa malawak na lupain na nasa ilalim ng kadiliman ng gabi. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa liwanag ng mansyon at sa kanyang mga mata ay sumilay ang isang kakaibang ningas. Opo, Papa. Sisiguraduhin kong sa bawat butil ng putik na ipinahid nila sa akin, isang bundok ng pagsisisi ang ibabalik ko sa kanila. Sa unang sinag ng araw na tumama sa mga bintana ng mansyon, hindi na ang amoy ng sunog na bawang at ang bigat ng gawaing bahay ang gumising kay Sonia. Nagising siya sa lambot ng telang seda na nakabalot sa kanyang katawan at sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak na kinitil mula sa hardin ng hasyenda. Sa bawat paghinga niya, tila unti-unting lumalawak ang kanyang dibdib, na tila ba ang hangin sa lupain ng kanyang ama ay nagtataglay ng kapangyarihang maghilom ng mga sugat na hindi nakikita. Tumayo si Sonia at lumapit sa harap ng isang dambuhalang salamin na may kuwadradong ginto. Sa loob ng 18 taon, iniwasan niyang titigan ang kanyang sarili. Ang nakikita lamang niya noon ay isang babaeng may pagod na mga mata, tuyot na balat, at mga kamay na tila naging kalyo na sa paglilingkod sa isang asawang walang utang na loob. Ngunit ngayong umaga, habang hinahawi niya ang kanyang buhok, nakita niya ang anino ng kanyang ina, isang Ibanez. May kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata na matagal nang ikinubli ng takot at pagpapakumbaba. Pumasok sa silid ang kanyang ama, si Don Alejandro, habang itinutulak ng isang nurse ang kanyang degulong na upuan. May dala itong isang antigong suklay na gawa sa garing. Sa isang pambihirang sandali ng katahimikan, pinatigil ng matanda ang nurse at siya mismo ang humawak sa suklay. Marahan tila ba humahawak ng isang napakahalagang kayamanan, sinimulang suklayin ng Don ang buhok ng kanyang anak. Masyado mong pinabayaan ang iyong sarili, Sonia. Ang basag na tinig ng matanda habang nakatitig sa ilang hibla ng puting buhok ng anak na hindi dapat naroon sa kanyang edad. Sa loob ng 18 taon, ang gintong nasa iyong dugo ay pilit mong ginawang tanso para lamang hindi mahiya ang lalaking pinili mo. Ngunit ang leyon ay nananatiling leyon kahit pabalutin mo ito ng basahan. Yumuko si Sonia, dinaramdam ang bawat hagod ng suklay na tila ba bawat galaw nito ay nag-aalis ng bigat sa kanyang isipan. Patawad, Papa. Akala ko, ang pag-ibig ay sapat na upang baguhin ang isang tao. Akala ko, ang pagiging anino niya ang magbibigay sa kanya ng liwanag. Ngunit nilamon lamang niya ang lahat ng liwanag ko hanggang sa mabulag siya sa sarili niyang kayabangan. Ngayon, anak, oras na para imulat mo ang kanyang mga mata sa katotohanan. Wika ni Don Alejandro sabay abot ng isang makapal na folder. Ang katotohanang ang bawat hininga ng kanyang kumpanya ay utang niya sa iyo. Ilang sandali pa, sa malawak na library ng mansyon, kaharap ni Sonia si Attorney Francisco, ang matapat na abogado ng pamilya Ibanez. Sa ibabaw ng mesang gawa sa matigas na nara, nakalatag ang mga dokumento ng Sunlight Fund, ang lihim na kumpanyang nagbigay ng puhunan at sumuporta sa lahat ng kontrata ni Carlos sa loob ng 5 taon. Senyorita, ang kumpanya ni Carlos ay nakadepende sa susunod na bugso ng pondo na nakatakdang ilabas ngayong tanghali. Paliwanag ni Attorney Francisco habang itinuturo ang mga pirma sa dokumento. Kung hindi ito mapipirmahan,
Ang kanilang mga utang sa bangko ay agad na magiging overdue at ang kanilang mga supplier ay hihinto sa pagpapadala ng mga hilaw na materyales. Sa madaling salita, magiging isang walang kwentang papel ang kanyang kumpanya sa loob lamang ng 48 oras. Tiningnan ni Sonia ang ballpen na nasa kanyang harapan. Naalala niya ang gabi bago siya lumayas kung paano siya tinawag ni Carlos na pabigat. Naalala niya ang mapanuyang tawa ni Stella at ang malamig na tingin ng kanyang anak na si Maya. Ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan ay tila naging tinta na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Sonia ang ballpen. Ang malutong na tunog ng dulo ng panulat sa ibabaw ng papel ay tila isang hatol na walang bawian. Pinirmahan niya ang dokumento, hindi para maglabas ng pondo, kundi para tuluyan ng isara ang gripo ng yaman na dumadaloy patungo kay Carlos. Ipasara ang lahat ng linya ng kredito, ang malamig at mariing utos ni Sonia. Gusto kong maramdaman niya kung paano maglakad sa gitna ng ulan ng walang payong. Gusto kong malaman niya kung gaano kabilis gumuho ang isang imperyong itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Samantala, sa sentro ng Makati, pumasok si Carlos sa kanyang opisina nang may malapad na ngiti. Nakasuot siya ng bagong kurbata at may dala pang mamahaling kape. Inaasahan niyang sa araw na ito, ang Sunlight Fund ay maglalabas ng panibagong milyon-milyong piso na gagamitin niya upang bilhan si Stella ng bagong condominium unit. Umupo siya sa kanyang swivel chair, itinaas ang kanyang mga paa sa mesa at sinimulang tignan ang mga larawan ng mga bagong kotseng gusto niyang bilhin. Ngunit ang katahimikan ng kanyang opisina ay biglang binuwag ng isang sunod-sunod na pagtunog ng telepono. Ang bawat pintig ng pulang ilaw sa kanyang telepono ay tila isang babala ng isang darating na sakuna. Sa kabilang linya, ang boses ng kanyang accountant ay punong-puno ng pangamba at panginginig. Sir Carlos, may malaking problema po tayo. Ang Sunlight Fund, kinansela nila ang lahat ng transaksyon natin ngayong oras lang. Nabitawan ni Carlos ang kanyang baso ng kape. Ang maitim na likido ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng kanyang puting mesa na tila ba isang mantsa na hindi na mabubura kailanman. Hindi magkamayaw ang mga daliri ni Carlos sa pagpindot sa numero ng Sunlight Fund. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mechanical at walang emosyong boses ng isang automated recording. Ang bawat pag-ulit ng boses na iyon ay tila isang mariing sampal sa kanyang pagmumukha na nagpapaalala sa kanya na ang dati bukas na pintuan ng kayamanan ay ngayoy nakapinid na ng mahigpit. Hindi maaari ito. Isang pagkakamali lang ito ng system. Ang pasigaw na wika ni Carlos sa loob ng kanyang opisina. Pinahid niya ang butil-butil na pawis na dumadaloy sa kanyang noo kahit na ang aircon ay nakatodo sa pinakamalamig na antas. Sa kanyang isipan, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na siya ang utak ng kumpanyang ito at ang Sunlight Fund ay hinding-hindi siya iiwan dahil kailangan din siya ng mga ito. Ayusin mo ang lahat ng papeles, ngayon din. Mag-loan tayo sa ibang bangko kung kailangan. Utos niya sa kanyang accountant na tila ba ang pera ay mapipitas lamang sa hangin. Habang nagkakagulo sa opisina ni Carlos, ang kadiliman ay unti-unti ring lumalamon sa kaayusan ng kanyang tahanan. Sa kusina kung saan dati ay palaging may nakahandang mainit at masustansyang pagkain, ngayoy nagahari ang amoy ng napanis na kanin at mga tira-tirang ulam na hindi nailigpit. Ang lababo ay punong-puno ng mga maruruming pinggan na nilalangaw na.
dahil walang sino man sa mga naiwan sa bahay ang nais humawak ng sabon at espongha. Hon, nakakasulasok naman ang amoy dito. Bakit ba hindi pa ito nililinis ng katulong? Ang maarting reklamo ni Stella habang nakatakip ang ilong. Kinuha niya ang natitirang ulam sa mesa, isang mangkok ng adobong niluto ni Sonia bago ito umalis. At walang pag-aalinlangang itinapon ang lahat sa basurahan. Ayoko ng mga tirang pagkain. Gusto ko kumain tayo sa labas, doon sa bagong bukas na steakhouse sa mall. At Carlos, kailangan ko rin ng pambayad sa credit card ko, malapit na ang due date. Napatingin si Aling Rosa sa kanyang bagong manugang. Nakaramdam siya ng bahagyang inis nang makitang itinapon ang pagkain dahil kahit gaano siya kasama kay Sonia, alam niyang ang bawat butil ng kanin sa bahay na iyon ay pinaghihirapan. Ngunit sa takot na mairita si Stella at mawala ang pagkakataon niyang mamuhay sa luhong ipinangako nito, pinili na lamang ng matanda na yumuko at simulang damputin ang mga maruruming kagamitan. Sa bawat kiskis niya ng pinggan, bigla niyang naalala kung gaano kabilis kumilos si Sonia sa kusinang iyon nang walang naririnig na kahit anong reklamo. Sa kabilang dako ng bahay, nasa loob ng kanyang kwarto si Maya, nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Pakiramdam niya ay may kulang sa kanyang paligid. Ang kanyang mga paboritong damit ay hindi pa nalalabhan at wala ring nag-iwan ng gatas sa kanyang tabi bago siya matulog. Sa isang udyok ng pangungulila na pilit niyang itinatago, pinindot niya ang pangalan ni Mama sa kanyang contacts. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi na aktibo o wala sa serbisyo. Ang malamig na tinig mula sa kabilang linya. Ibinaba ni Maya ang telepono. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Akala niya, ang pag-alis ni Sonia ay magdadala ng kalayaan at saya, ngunit ang katahimikan ng gabi ay tila bumubulong sa kanya na ang kaisa-isang taong tunay na nagmamahal sa kanya ay tuluyan na niyang itinaboy. Kinagabihan, sa isang marangyang restaurant, pilit na nagpapakitang gilas si Carlos sa kanyang pinakamalaking kliyente, si Mr. Tan. Kasama niya si Stella na nakasuot ng isang napakaikling bestida, abala sa pag-order ng pinakamahal na alak sa menu. Mr. Tan, ang kumpanya ko ay nakahanda na para sa malaking expansion sa susunod na buwan. Ang Sunlight Fund ay nasa likod ko, kaya wala kayong dapat ipangamba. Ang mayabang na wika ni Carlos habang itinataas ang kanyang baso ng alak. Ngunit bago pa man makasagot si Mr. Tan, isang tauhan nito ang lumapit at may ibinigay na tablet. Tiningnan ni Mr. Tan ang screen at unti-unting nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pagiging palakaibigan patungo sa matinding pagkadismaya. Expansion? Carlos, kakakuha ko lang ng balita mula sa aking mga source sa bangko. Ang iyong mga account ay nasa ilalim ng red flag at ang Sunlight Fund ay formal nang nag-withdraw ng kanilang suporta sa iyo. Ang malamig na wika ni Mr. Tan. Tumayo ang matandang negosyante at kinuha ang kanyang Amerikana. Hindi ako nakikipagnegosyo sa mga taong hindi man lang maayos ang sariling pananalapi. Huwag mo na akong tatawagan muli. Naiwang tulala si Carlos sa gitna ng restaurant habang ang tunog ng pag-alis ni Mr. Tan ay tila isang hatol ng kamatayan. Sa tabi niya, sa halip na aliwin siya, ay abala si Stella sa pagtago ng isang liham mula sa kanyang bag. Isang demand letter para sa kanyang sariling utang na hindi na niya mababayaran. Ang gintong buhay na ipinagmamalaki ni Carlos ay nagsisimula ng magbitak-bitak at ang unang piraso ng kanyang imperyo
ay bumagsak na sa sahig nang walang kalaban-laban. Pag-uwi ni Carlos sa kanyang tahanan, hindi na ang init ng pagmamahal ang sumalubong sa kanya, kundi ang bunton ng mga pulang sobre na nakapatong sa ibabaw ng maruming lamesa sa sala. Ang bawat sobre ay tila isang matalim na pangil na handang sumakmal sa kanyang huling pag-asa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang isa sa mga billing statements. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kabuang halaga ng mga pinamili ni Stella sa nakalipas na 2 linggo lamang. Mga alahas, mamahaling sapatos, at mga bag na ang presyo ay katumbas na ng sahod ng kanyang mga empleyado sa loob ng 1 buwan. "Stella, ano ito?" Ang pasigaw na wika ni Carlos habang iwinawasiwas ang papel sa hangin. "Saan mo dinala ang pera ng kumpanya na inilaan ko para sa mga supplier natin?" Dahan-dahang bumaba si Stella mula sa itaas, abala sa pagpapakintab ng kanyang mga kuko, at ni hindi man lang tinignan ang nagngangalit na si Carlos. "Bakit ka ba sumisigaw, Carlos? Masyado kang nega. Sabi mo sa akin malakas ang kumpanya mo. Sabi mo, hinding-hindi tayo mauubusan ng pera. Ngayong nag-enjoy lang ako ng kaunti, nagagalit ka na agad? Huwag mo akong ituring na parang si Sonia na kontento na sa mumurahing duster. Pera ng kumpanya ang ginastos mo, Stella. Malapit na tayong mabaon sa utang." Ang muling hiyaw ni Carlos. Ang kanyang mukha ay pulang-pula na sa sobrang galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tensyon. Isang mapanghamong tawa ang pinakawalan ni Stella. "Utang? Carlos, huwag mo akong patawanin. Akala ko ba ikaw ang the king ng industriya? Pero bakit ngayon? Parang isang malaking talunan ang kaharap ko. Alam mo, Carlos, sumama lang naman ako sa iyo dahil akala ko ay marami kang pera. Kung magiging ganito ka rin lang kakuripot, anong pinagkaiba mo sa mga tambay sa kanto? Ang cheap mo. Hindi na nakapagpigil si Aling Rosa na kanina pa nakikinig sa kusina. Lumabas ang matanda. Tangan ang kanyang baston. "Hoy babae, magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa anak ko. Kung hindi dahil kay Carlos, wala ka sa bahay na ito at wala kang suot na magagandang damit." Lumingon si Stella kay Aling Rosa nang may halong pandidiri. "At ikaw naman, matanda ka. Manahimik ka na lang dyan sa sulok. Amoy lupa ka na nga. Nakikisali ka pa sa usapan ng mga bata. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Kasi kailangan ni Carlos ng tagalinis ng bahay ngayong wala na yung tanga niyang asawa. Isa ka lang din namang pabigat, katulad ng itinuring niyo kay Sonia." Ang salitang pabigat ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Aling Rosa. Iyon ang mismong salitang madalas niyang ipamukha kay Sonia gabi-gabi. Ngayong narinig niya ito mula sa bibig ng babaeng akala niya ay magdadala ng yaman sa kanila, naramdaman niya ang isang mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Mula sa itaas ng hagdan, nakasulyap si Maya sa kaguluhan sa ibaba. Ang ingay ng pagtatalo, ang pagbabasag ng mga gamit dahil sa galit ni Carlos, at ang kawalang galang ni Stella ay tila isang nakakasulasok na usok na pumupuno sa kanyang baga. Naalala niya ang katahimikan ng bahay noong naroon pa ang kanyang ina. Noong ang tanging tunog na naririnig niya ay ang marahang paghiwa ng mga gulay o ang mahinang himig ng pagkanta ni Sonia habang nagdidilig ng halaman. Doon, naramdaman ni Maya ang isang mahapdi na pangungulila na hindi kayang punan ng anumang designer bag. Samantala, sa tahimik na opisina ng Hacienda Ibanez, nakaupo si Sonia sa tapat ng isang malaking monitor.
Pinapanood niya ang bawat galaw ng stocks ng kumpanya ni Carlos sa pamamagitan ng ulat ng kanyang mga tauhan. Walang mababakas ng ngiti sa kanyang mukha, ngunit wala ring lungkot. Ang kanyang ekspresyon ay parang isang dagat na payapa bago ang isang dambuhalang daluyong. Senyorita, nagpadala na po kami ng email sa kanya mula sa isang dummy account, ulat ng kanyang sekretarya. Inaalok namin siya ng isang emergency meeting para sa isang bagong investment. Hinawakan ni Sonia ang kanyang baso ng mainit na tsaa at humigop ng bahagya. Mabuti, hayaan niyo siyang kumagat sa pain. Gusto kong makita kung gaano siya kabilis lumuhod kapag ang kinang ng ginto ay muling ipinakita sa kanya. Sa Makati, tumunog ang notification sa computer ni Carlos. Isang email mula sa isang hindi kilalang global capital group ang lumitaw. Ang nilalaman nito ay simple, isang alok na muling pondohan ang kanyang kumpanya sa ilalim ng isang kondisyon, ang makipagkita sa kanilang pinakamataas na opisyal. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang mga mata ni Carlos ay muling nagliwanag. Akala niya ay ito na ang kanyang kaligtasan. Hindi niya alam na ang email na iyon ay hindi isang lubid para siya ay mahango sa hukay, kundi isang bitag na tuluyan ng maglalabaon sa kanyang pagkatao. Ang katahimikan ng gabi ay marahas na binuwag ng sunod-sunod na malalakas na hampas ng kamao sa pintuan ng bahay ni Carlos. Ang bawat pagtama ng buto sa kahoy ay tila isang kulog na yuyumanig sa pundasyon ng gusali, nagpapahiwatig ng isang panganib na hindi na kayang iwasan ng mga salita o kasinungalingan. Carlos, lumabas ka rito. Alam naming nandyan ka. Ang paos at nakakatakot na boses mula sa labas. Ito ang mga tauhan ng kumpanyang nagpapautang na pinuntahan ni Carlos noong nakaraang linggo. Mga taong hindi gumagamit ng abogado, kundi ng dahas. Nanginginig ang buong katawan ni Carlos habang nakasandal sa pader, malayo sa bintana upang hindi makita ang kanyang anino. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel at ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay tila naging yelo sa lamig. Sa tabi niya, si Aling Rosa ay nakaluhod sa sahig. Mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo, bumubulong ng mga dasal na hindi niya magawa noong siya pa ang nang-aapi kay Sonia. Habang nagkakagulo sa baba, tahimik na kumikilos si Stella sa loob ng master bedroom. Wala sa kanyang mukha ang takot, kundi isang malamig at kalkuladong plano. Binuksan niya ang vault ni Carlos at mabilis na isinilid sa kanyang bag ang lahat ng alahas na makikita. Mga diamante at gintong binili ni Carlos gamit ang perang dapat ay pambayad sa mga tauhan ng kumpanya. Tumingin siya sa salamin, inayos ang kanyang buhok, at naghandang tumakas sa likurang pinto. Para kay Stella, ang barko ni Carlos ay lumulubog na at wala siyang balak na sumama sa paglubog nito. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Maya sa gilid ng kanyang kama, yakap ang kanyang mga binti. Wala na ang kanyang mga kaibigan na dati ay laging nakapaligid sa kanya dahil sa kanyang libre at luhong ipinapakita. Ngayong wala na siyang baon at ang kanyang sasakyan ay binawi na ng bangko, naging biktima siya ng mismong tsismis at pangungutya na dati ay ginagawa nila sa iba. Isang kakaibang udyok ang nagtulak kay Maya na buksan ang ilalim ng kanyang aparador. Doon, sa isang madilim na sulok, nakita niya ang isang lumang apron na naiwan ni Sonia. Dahan-dahan niya itong inilabas at idiniit sa kanyang mukha. Ang magaspang na tela ay nagtataglay pa rin ng banayad na amoy ng araw, ng sabong panlaba,
at ng pagkaing palaging inihahanda ng kanyang ina ng may pagmamahal. Doon, sa gitna ng ingay ng mga naniningil sa labas at ng kaguluhan ng kanyang buhay, humagulhol si Maya. Napagtanto niya na sa paghahabol niya sa kinang ng mga materyal na bagay, itinapon niya ang kaisa-isang tunay na kayamanan sa kanyang buhay. Kinabukasan, sa gitna ng matinding desperasyon, nakatanggap si Carlos ng isang mensahe sa kanyang telepono. Ang Global Capital Group ay formal nang nag-imbita sa kanya para sa isang pulong sa itaas na palapag ng Ibanez Financial Tower. Ito na iyon. Ito na ang huling pagkakataon ko. Ang pabulong na wika ni Carlos habang pilit na inaayos ang kanyang tanging natitirang formal na Amerikana na hindi pa nasasangla. Uminom siya ng isang basong tubig upang pakalmahin ang kanyang nanginginig na kamay. Inisip niya na kapag nakuha niya ang investment na ito, mababayaran niya ang lahat ng utang, babalik si Stella, at muli siyang magiging hari. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya patungo sa gusaling iyon ay pinapanood ng mga mata ng mga tauhan ni Sonia. Ang bawat kilos niya ay nakaplano, kabilang na ang pagdating ng mga naniningil sa kanyang bahay kagabi. Isang munting paalala mula sa anino ni Sonia upang mas lalo siyang maging desperado na kumagat sa pain. Pagdating ni Carlos sa harap ng dambuhalang gusali ng Ibanez Financial Tower, tumingala siya sa naglalakihang mga bintanang salamin na tila ba sumasalamin sa langit. Huminga siya ng malalim, itinaas ang kanyang noo, at pumasok sa loob ng lobby na gawa sa mamahaling marmol. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng puso na puno ng huwad na pag-asa. Sumakay siya sa elevator. Ang mabilis at tahimik na pag-akyat ng makinang iyon ay tila nagpapahiwatig ng kanyang muling pag-angat. Nang tumunog ang isang malambing na kampana, hudyat na narating na niya ang pinakamataas na palapag. Bumukas ang mga pinto at bumulaga sa kanya ang isang opisina na mas malawak at mas marangya kaysa sa anumang panaginip niya. Good morning, Mr. Carlos. Kanina pa po kayo inaantay sa loob. Ang wika ng isang sekretaryang may matamis, ngunit misteryosong ngiti. Naglakad si Carlos patungo sa dambuhalang pintuang gawa sa Nara. Ang kanyang palad ay basa na ng pawis at ang kanyang hininga ay naging mababaw. Paghawak niya sa trangka ng pinto, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang braso, isang babala na hindi niya binigyang pansin sa gitna ng kanyang pagkagutom sa kapangyarihan. Dahan-dahang pumasok si Carlos sa loob ng dambuhalang opisina. Ang bawat hakbang niya sa makapal at malambot na alpombra ay tila nagpapabigat sa kanyang mga binti. Ang silid ay nababalot ng isang maringal na katahimikan, maliban sa mahinang ugong ng aircon na tila ba bumubulong ng mga sikretong hindi niya dapat malaman. Sa harap ng malawak na bintanang salamin na nagpapakita ng nagtataasang mga gusali ng Makati, nakatalikod ang isang malaking swivel chair na gawa sa mamahaling balat. Nararamdaman ni Carlos ang pagtulo ng malamig na pawis sa gilid ng kanyang tainga. Pilit niyang inayos ang kanyang kurbata at pinatigas ang kanyang tindig. Sinusubukang ibalik ang anyo ng isang matagumpay na negosyante na matagal na niyang naiwala. Magandang umaga po. Ang boses ni Carlos ay bahagyang nanginginig, ngunit pinilit niyang lagyan ito ng awtoridad. Ako po si Carlos, ang pangulo ng kumpanyang inyong pinadalhan ng liham. Narito ako upang pag-usapan ang hinaharap ng aming partnership. Walang sagot mula sa upuan. Ang tanging ingay na maririnig
ay ang mahinang pagtapik ng mga daliri sa braso ng upuan. Isang ritmo na tila ba bumibilang ng bawat segundo ng paghihintay. Isang pamilyar na amoy ang biglang humalimuyak sa hangin, isang amoy ng mamahaling pabango na may halong sariwang bulaklak na tila ba nagnanakaw ng hininga ni Carlos. Gusto ko pong malaman ninyo na ang aking kumpanya ay bunga ng 18 taon ng aking pagsisikap. Patuloy ni Carlos, ang kanyang boses ay mas bumibilis habang lumalalim ang kanyang desperasyon. Nagsimula ako sa wala. Ako ang nagpatakbo. Ako ang nag-isip. At ako ang nagbuwis ng pawis at dugo para marating ang kinaroroonan ko ngayon. Kailangan ko lang ng kaunting tulong pinansyal para malampasan ang panandaliang unos na ito at tinitiyak ko sa inyo, hinding-hindi kayo magsisisi. Isang malamig na tawa ang biglang pumailan lang sa loob ng silid. Hindi ito tawang puno ng saya, kundi isang tawang may halong pait at matinding pangungutya. Ang boses na sumunod ay tila isang matalim na balaraw na humiwa sa hangin. Pawis at dugo mo, Carlos? O ang bawat butil ng luha at bawat oras ng buhay ng taong ginawa mong alipin sa loob ng 18 taon? Napatigil si Carlos. Ang kanyang hininga ay tila napako sa kanyang lalamunan. Ang tinig na iyon, bagaman mas pino, mas matapang, at puno ng kapangyarihan, ay nagtataglay ng isang tono na hinding-hindi niya malilimutan. Ito ang tinig na madalas niyang balewalain, ang tinig na palagi niyang pinatatahimik sa pamamagitan ng kanyang mga sigaw. Sino ka? Ang pautal na tanong ni Carlos, habang ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig ng hindi niya mapigilan. Nakalimutan mo na ba ang mukha ng taong itinapon mo sa gitna ng ulan, Carlos? Nakalimutan mo na ba ang amoy ng bawang at ang pagiging losyang na palagi mong isinusumbat? Dahan-dahan, tila ba sadyang pinapatagal ang bawat sandali ng pagdurusa ni Carlos, nagsimulang umikot ang swivel chair. Ang mabagal na paggalaw ng upuan ay tila isang orasang nagbibilang ng katapusan ng mundo para sa lalaking nakatayo sa gitna ng silid. Nang tuluyang humarap ang upuan, bumulaga kay Carlos ang isang babaeng tila ba galing sa isang magandang panaginip na naging isang nakakatakot na katotohanan. Nakasuot ito ng isang formal at mamahaling itim na blazer, ang buhok ay maayos na nakapusod, at ang mukha ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw mula sa bintana. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng takot at pagsunod, ay ngayoy kasing talim ng mga bituin sa langit. Sonia, ang pabulong na wika ni Carlos, habang dahan-dahang nanghihina ang kanyang mga tuhod. Walang emosyon na tinitigan ni Sonia ang kanyang asawa. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa ibabaw ng dambuhalang lamesang gawa sa Nara, kung saan nakalagay ang isang maliit na suklay na gawa sa garing, ang golden moment na tila ba nagpapaalala sa lahat ng mga sandaling kinuha mula sa kanya. Maling-mali ka, Carlos. Hindi ito si Sonia na asawa mo. Ang malamig na wika ni Sonia habang dahan-dahang tumatayo. Ang bawat galaw niya ay puno ng dangal at kapangyarihan. Ang kaharap mo ngayon ay si Sonia Ibanez, ang may-ari ng bawat pader, bawat upuan, at bawat hininga ng gusaling ito. At higit sa lahat, ang taong may hawak sa leeg ng iyong kumpanya. Nabitawan ni Carlos ang kanyang dalang portfolio. Ang mga papel na naglalaman ng kanyang mga pangarap ay kumalat sa sahig, na tila ba mga dahong tuyo na wala ng halaga. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang dambuhalang pader
na naghihiwalay sa kanilang magkaibang mundo. Isang matunog na hininga ang pinakawalan ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa babaeng dati ay itinuturing niyang basahan, ngunit ngayoy nakatayo bilang kanyang hatol. Isang pilit at nerbyosong halakhak ang kumawala sa mga labi ni Carlos. Isang tunog na tila bagasgas na plakang paulit-ulit na tumitigil sa gitna ng kanta. Lumingalinga siya sa paligid ng marangyang silid, umaasang may lalabas na mga camera at sasabihing ang lahat ng ito ay isang malaking biro lamang para sa isang television. Anong palabas ito, Sonia? Isang pelikula? Saan mo nakuha ang mga damit na iyan? At sino ang nagpahiram sa iyo ng opisinang ito para lamang takutin ako? Ang boses ni Carlos ay mataas at pumipiyok. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pilit na pagtatago ng matinding takot. Umuwi ka na sa bahay. Nagkakagulo na doon dahil sa mga naniningil at kailangan mo pang maglinis. Huwag mo akong inuubos ang oras sa mga ganitong kalokohan. Hindi kumilos si Sonia, na natili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga balikat ay tila gawa sa matigas na bakal na hindi matitinag ng anumang hangin. Lumapit siya ng dahan-dahan sa kanyang lamesa at kinuha ang isang makapal na asul na folder. Inihagis niya ito sa tapat ni Carlos. Ang malutong na pagbagsak ng folder sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hatol na nagpatahimik sa bawat hibla ng kayabangan ng lalaki. Buksan mo, Carlos. Basahin mo ang bawat pahina para malaman mo kung gaano kalalim ang utang na loob mo sa babaeng tinawag mong basahan, ang malamig na utos ni Sonia. Nanginginig ang mga daliri ni Carlos habang binubuksan ang folder. Ang bawat dokumentong nakapaloob doon ay naglalaman ng mga transaksyon ng Sunlight Fund. Doon, nakita niya ang kanyang sariling pirma sa mga kontratang nagligtas sa kanyang kumpanya mula sa pagkalugi sa loob ng 5 taon. Ngunit sa pinakailalim ng bawat pahina, naroon ang isang selyo na nagpapatunay kung sino ang tunay na may-ari ng pondo, ang Ibanez Trust, sa ilalim ng nag-iisang pangalan ni Sonia Ibanez. Akala mo ba ay nakuha mo ang mga kontratang iyon dahil sa galing mo? Akala mo ba ay naging direktor ka dahil sa talino mo? Ang boses ni Sonia ay puno ng pait. Bawat salita ay parang asidong tumutunaw sa natitirang dignidad ni Carlos. Ako ang bumili ng mga shares mo noong malapit ka ng bumagsak. Ako ang nagbayad sa mga kliyente mo para hindi ka nila iwan. 18 taon, Carlos. 18 taon kitang binuo. Hinayaan kong maging anino mo ako dahil akala ko sapat na ang pag-ibig ko para punan ang kakulangan mo. Pero ang ginawa mo, ginamit mo ang kapangyarihang ibinigay ko para yurakan ang pagkatao ko. Nabitawan ni Carlos ang folder. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina at sa isang iglap, bumagsak siya sa sahig. Ang lalaking dati ay tinitingala ng marami ay ngayoy nakaluhod sa paanan ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at pawis. Sonia, patawad. Hindi ko alam. Akala ko. Ang pautal-utal na pagsusumamo ni Carlos. Sinubukan niyang hawakan ang dulo ng blazer ni Sonia, ngunit mabilis na lumayo ang babae, tila ba diring-diri sa anumang ugnayan sa kanya. Isipin mo ang 18 taon nating pagsasama. Isipin mo si Maya. Huwag mong gawin ito sa amin. Babawi ako, Sonia. Gagawin ko ang lahat. Magsisimula tayo ulit. Aalagaan kita, hinding-hindi na kita sasaktan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sonia.
Nagsimula na tayo ulit, Carlos. Noong gabing iyon sa gitna ng ulan, nang pinalayas mo ako sa harap ng kabit mo at ng anak ko. Doon tayo nagsimula. Doon namatay ang asawa mo at doon isinilang ang kaisa-isang tao na magpapabagsak sa iyo. Ang 18 taon na sinasabi mo, binayaran ko na iyon ng bawat butil ng luhang inubos ko sa bahay mo. Pinindot ni Sonia ang isang button sa kanyang intercom. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila huling hininga ng pag-asa ni Carlos. 2 matitipunong gwardiya ang pumasok sa silid. Ilabas ang taong ito, ang walang emosyong utos ni Sonia. At siguruhing hindi na siya muling makakatapak sa anumang pag-aari ng mga Ibanez. Tapos na ang oras ng paglalaro mo, Carlos. Sonia, huwag! Pakinggan mo ako! Ang hiyaw ni Carlos habang pilit siyang kinakaladkad ng mga gwardiya palabas ng opisina. Ang tunog ng pagkaladkad ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang malungkot na paalam sa luhong matagal niyang inabuso. Nang sumara ang pinto at muling naghari ang katahimikan, tumingin si Sonia sa kanyang mga kamay. Kumuha siya ng isang malinis na puting panyo at dahan-dahang lumuhod. Marahan niyang ipinunas ang panyo sa sahig, sa mismong bahaging niluhuran ni Carlos. Tila ba nag-aalis ng isang maruming mantsa na hindi dapat naroon. Tumunog ang kanyang personal na telepono. Isa itong text message mula sa kanyang mga tauhan na nakabantay sa subdivision ni na Carlos. Senyorita, ang mga tauhan ng bangko at ang mga naniningil ay formal nang pumasok sa bahay ni Carlos. Inilalabas na ang lahat ng gamit sa kalsada. Wala na silang matitirhan ngayong gabi. Tumayo si Sonia at tumingin sa labas ng bintana. Sa malayo, ang langit ay nagsisimulang magdilim. Nagbababadya ng isa na namang malakas na ulan. Lulugo-lugong bumaba si Carlos mula sa isang pampublikong sasakyan sa bungad ng kanilang subdivision. Ang kanyang formal na Amerikana ay gusot-gusot na. Ang kanyang korbata ay nakalaylay na, tila isang lubid na nakasakal sa kanyang leeg. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang tahanan, naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng kanyang mga kapitbahay. Ang mga taong dati ay kalaro niya sa golf at kinakaingitan ang kanyang marangyang pamumuhay. Ngayon, ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na humuhubog ng isang pader ng kahihiyan sa paligid niya. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay, tumigil ang mundo ni Carlos. Sa gitna ng kalsada, nakatumpok ang kanyang mga gamit na parang mga basura. Ang mamahaling sofa na pinag-awayan nila ni Sonia, ang dambuhalang telebisyon, at maging ang mga nakakahon niyang sapatos ay nakabilad sa ilalim ng nagbabantang langit. Isang malaking pulang karatula ang nakapaskil sa tarangkahan. Foreclosed. Carlos, salamat at dumating ka. Tingnan mo ang ginagawa nila sa atin. Ang hysterical na sigaw ni Stella habang lumalabas mula sa pintuan, bitbit ang 2 malalaking maleta. Ngunit sa halip na yakapin ang lalaki, huminto siya sa tapat ng isang sasakyang naghihintay sa gilid. Saan mo dadalhin ang mga iyan, Stella? At bakit dala mo ang lahat ng alahas ko? Ang tanong ni Carlos, ang kanyang boses ay puno ng pagod at lito. Isang matalim at mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Stella. Alahas mo? Carlos, sa tingin mo ba ay mananatili ako sa tabi ng isang lalaking wala ng kahit isang kusing? Ang mga ito ay bayad sa panahong sinayang ko sa iyo. Huwag kang asumero, Carlos. Hindi kita minahal. Minahal ko ang pera mo at ngayong wala na iyon,
Wala na rin ako. Paano ang anak natin? Stella, buntis ka. Ang pagsusumamo ni Carlos, ang huling hibla ng kanyang pagkatao ay nakakapit sa kaisipang magkakaroon siya ng bagong simula. Huminto si Stella at lumingon, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Buntis? Iyon ang pinakamadaling paraan para mapalayas mo ang asawa mo, 'di ba? Isang pekeng dokumento lang ang kailangan, Carlos. Hindi ako buntis at hinding-hindi ako magdadalang tao para sa isang talunang tulad mo. Sa isang mabilis na pag-andar ng sasakyan, iniwan ni Stella ang isang makapal na usok na tumama sa mukha ni Carlos. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng kalsada habang ang mga butil ng ulan ay nagsisimula ng pumatak ng paisa-isa, tila nakikiramay sa kanyang pagkakaubos. Sa loob ng bakuran, lumabas si Aling Rosa na humahagulgol. Carlos, ang gamit natin, ang bahay ko. Bakit hinayaan mong mangyari ito? Kasalanan ito ng Sonia na iyon. Kung hindi siya umalis, hindi tayo magkakaganito. Napakasama niyang babae, hinayaan niyang maghirap ang biyenan niya. Tumingin si Carlos sa kanyang ina. Doon niya nakita ang refleksyon ng sarili niyang kademonyohan. Ang pagiging makasarili, ang kawalan ng pasasalamat, at ang hilig na isisi sa iba ang sariling pagkakamali. Mama, tumahimik ka, ang mahinang wika ni Carlos. Hindi si Sonia ang sumira sa atin. Tayo, tayo ang sumira sa sarili natin. Lumapit si Carlos sa tumpok ng kanilang mga gamit. Sa ilalim ng isang basag na florera, nakita niya ang isang kuwadro. Ito ang kanilang larawan noong araw ng kanilang kasal, 18 taon na ang nakalilipas. Sa larawan, nakangiti si Sonia ng napakaganda, punong-puno ng pag-asa at tiwala sa lalaking nangakong aalagaan siya. Dahan-dahang hinaplos ni Carlos ang basag na salamin sa ibabaw ng mukha ni Sonia. Sa bawat pagdampi ng kanyang daliri, tila ba hinihiwa ang kanyang puso ng bawat sandaling binaliwala niya ang babaeng ito. Ang bawat gabing umuwi siyang lasing at sinigawan ito. Ang bawat pagkakataong tinawag niya itong walang kwenta habang ito ay abala sa pag-aalaga sa kanya. Sonia, ang pabulong na wika ni Carlos, kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan. Ang tubig ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha na ngayoy huli na para sa anumang kapatawaran. Ang ingay ng kidlat na gumuhit sa kalangitan ay tila isang malakas na tawanan ng tadhana habang si Carlos ay napaluhod sa putikan, yakap ang basag na larawan ng nakaraang hinding-hindi na niya maibabalik. Habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, si Maya ay naglalakad sa madilim na gilid ng kalsada, malayo sa tumpok ng mga gamit kung saan naiwan ang kanyang ama at lola. Ang kanyang mga paa, na dati ay laging nakabalot sa mamahaling medyas, ay ngayoy puno ng paltos dahil sa suot niyang matigas at basang designer shoes. Wala na ang kanyang poise, wala na ang kanyang ningning. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha at ang kanyang labi ay nanginginig sa matinding ginaw at gutom. Sa isang madilim na eskinita, naramdaman ni Maya ang mga mapanuring mata ng 3 kalalakihang nakatambay sa tapat ng isang saradong sari-sari store. Ang matatalim na sipol at ang mga malalaswang tawa ng mga ito ay tila mga latay na tumatama sa balat ni Maya. Sinubukan niyang bilisan ang kanyang hakbang, ngunit ang kanyang pangangatog ay tila nagpapabigat sa kanyang bawat galaw. Miss, baka gusto mo ng kasama? Mukhang basang-basa ka na. Ang panunokso ng isa
habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Napapikit si Maya, ang kanyang puso ay tila sasabog sa takot. Ngunit bago pa man makalapit ang lalaki, isang mabilis na paghinto ng isang itim na SUV ang yumanig sa tubig sa kalsada. Dalawang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana ang bumaba ng mabilis. Sa loob ng ilang sandali, ang mga tambay ay mabilis na nagpulasan sa takot sa matitikas na tindig ng mga bagong dating. Senyorita Maya, sumama po kayo sa amin. Utos po ito ng inyong ina, ang malamig ngunit magalang na wika ng isa sa mga lalaki. Dinala si Maya sa isang marangyang hotel, malayo sa kaguluhan ng kanilang subdivision. Ngunit sa halip na salubungin ng yakap ni Sonia, isang tahimik na silid lamang ang bumulaga sa kanya. Ang pagkain ay nakahanda sa mesa at may mga bagong damit na nakalatag sa kama. Maya-maya ay tumunog ang telepono sa loob ng kwarto. Ma? Mama? Ikaw ba yan? Patawad po, Mama. Sunduin mo na ako rito. Ang hagulgol ni Maya sa kabilang linya. Kumain ka at magpahinga, Maya. Ang boses ni Sonia ay walang emosyon, tila isang hanging galing sa bundok na puno ng yelo. Ang kaligtasan mo ay obligasyon ko pa rin bilang ina, ngunit ang pagtitiwala ay kailangang paghirapan. Matuto kang matulog sa kama na ikaw mismo ang nag-ayos. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maruming motel, hindi rin nakaligtas si Stella sa hagupit ng tadhana. Akala niya ay sapat na ang mga alahas na ninakaw niya kay Carlos upang makapagsimula muli kasama ang kanyang batang kasintahan na si Paulo. Ngunit habang siya ay natutulog dahil sa pagod, lulan ng kadiliman ng gabi, lalong naging madilim ang kanyang kapalaran. Pagising ni Stella, ang kanyang bag na naglalaman ng lahat ng ginto at diamante ay wala na. Pati ang kanyang wallet at ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay naglaho na parang bula. Ang kaisa-isang naiwan sa kanya ay ang suot niyang manipis na bestida at ang amoy ng luma at maruming silid. Lumabas si Stella sa kalsada, nagsusumigaw at humihingi ng tulong, ngunit ang mga tao ay dumadaan lamang, tinitingnan siya ng may halong pandidiri. Siya na dati ay naglalakad na tila reyna sa mall, ngayon ay namamalimos ng pansin sa gitna ng ulan. Ang bawat pangungutya na ibinato niya kay Sonia ay tila bumabalik sa kanya bilang isang sumpa. Siya na ngayoy tunay na mukhang basahan, walang pera, walang dangal, at walang pupuntahan. Samantala, bumalik ang isang courier sa tumpok ng mga gamit ni na Carlos at Aling Rosa. May dala itong isang magandang basket ng mga sariwang prutas, mansanas, ubas, at dalandan na kikinang-kinang pa sa ilalim ng ilaw ng poste. Para raw po sa inyo, galing kay Senyorita Sonia, wika ng courier bago mabilis na umalis. Sabi ko na nga ba, hindi matiis ni Sonia ang kanyang biyenan. Ang mayabang na wika ni Aling Rosa habang mabilis na binubuksan ang basket. Akala niya ay ito na ang hudyat ng pagbabalik ni Sonia upang muling magsilbi sa kanila. Ngunit nang angatin ni Aling Rosa ang mga prutas, nakita niya ang isang puting sobre sa ilalim. Hindi ito sulat ng pagmamahal. Ito ay isang detalyadong statement mula sa isang law firm. Ang kabuang halaga ng lahat ng perang hiniram ni Aling Rosa sa pondo ng kumpanya sa loob ng 10 taon, kasama ang interes, ay nakasulat doon ng malinaw. Sa pinakaitaas ng papel, may isang maikling nota na nakasulat sa magandang sulat kamay. Ang bawat prutas na kinain mo mula sa aking hapag ay may katumbas na halaga.
Oras na para bayaran ang bawat sentimong inubos mo sa aking pasensya. Ang panginginig ng mga kamay ni Aling Rosa ay naging sanhi ng paghulog ng mga prutas sa putikan. Ang bawat pulang mansanas ay gumulong sa dumi, tila ba sumasagisag sa tamis ng kanilang kasakiman na ngayoy naging mapait na katotohanan. Sa labas ng dambuhalang gusali ng Ibanez Financial Tower, ang sikat ng araw ay tila isang malupit na saksi sa pagbabagong anyo ni Maya. Wala na ang kislap ng kanyang mga mamahaling hikaw at ang kanyang buhok ay nakapusod na lamang ng simple, hindi katulad noong palagi siyang nagpapaganda para sa kanyang mga huwad na kaibigan. 3 oras na siyang nakatayo sa tapat ng lobby, tinitiis ang init na tumatama sa kanyang balat at ang pagod sa kanyang mga binti, nagbabakasaling mabigyan ng kahit ilang minuto ng atensyon mula sa babaeng tinaboy niya sa gitna ng ulan. Nang sa wakas ay pinahintulutan siyang umakyat. Ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ni Sonia ay tila yelong dumampi sa kanyang mainit na balat. Pagpasok niya sa malawak na silid, nakita niya ang kanyang ina na abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Ang tindig ni Sonia ay puno ng awtoridad. Ang bawat galaw ng kanyang panulat ay tila nagpapatakbo ng tadhana ng libu-libong tao. Hindi ito ang ina na nakasanayan ni Maya na nakasuot ng apron at laging humihingi ng paumanhin. Ang kaharap niya ngayon ay ang reyna ng kanyang sariling kaharian. Ang pautal na simula ni Maya, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Nandito po ako para humingi ng tawad. Hindi agad nag-angat ng tingin si Sonia. Pinatapos muna niya ang kanyang binabasa bago dahan-dahang ibinaba ang kanyang salamin. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na pumipigil sa hininga ni Maya. Tawad para sa alin, Maya? Ang boses ni Sonia ay mahinahon ngunit kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Para ba sa pagsama mo sa pagkondena sa akin noong gabing pinalayas ako? O para sa katotohanang ngayon mo lang ako naalala dahil wala ka ng pambili ng mga luho mo? Napahagulhol si Maya at dahan-dahang lumuhod sa gitna ng silid. Ang kanyang mga hikbi ay pumupuno sa bawat sulok ng opisina. Hindi po, ma. Patawad po dahil naging bulag ako. Akala ko po ang halaga ng tao ay nasa tatak ng damit o sa ganda ng kotse. Akala ko po ay tama si Papa at si Lola. Pero noong mawala ka, doon ko lang naintindihan na ang lahat ng kinang na iyon ay walang kwenta kung wala ang iyong yakap at ang katahimikan ng ating tahanan. Patawad po dahil hinayaan kong tratuhin ka nilang basahan kahit na ikaw ang nag-iisang nag-aalaga sa amin. Tumayo si Sonia at lumapit sa kanyang anak. Hindi siya nagmadaling yakapin ito. Tumayo siya sa harap ni Maya, tinitignan ang bawat panginginig ng balikat ng dalagita. Maya, ang pag-ibig ng isang ina ay hindi nauubos. Ngunit ang tiwala ay parang isang kristal na plorera. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, naroon pa rin ang mga lamat. Ang malalim na wika ni Sonia. Inabot niya ang mukha ng anak at iniangat ito. Gusto kong tandaan mo ang araw na ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil ito ang araw na naintindihan mo ang halaga ng utang na loob. Hindi ka Ibanez dahil sa pera ko, kundi dahil sa paninindigang muli mong binuo sa loob ng iyong puso. Sa gitna ng kanyang pagtuturo, naramdaman ni Sonia ang biglang paglambot ng kanyang kalooban. Gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan niyang pinahid ang isang mantsa ng dumi sa pisngi ni Maya, isang galaw na puno ng pag-aaruga na 16 na taon na niyang ginagawa.
Ang munting haplos na iyon ay tila isang tulay na muling nag-ugnay sa kanilang dalawa. Tumayo ka na riyan, wika ni Sonia. Ang boses ay bahagyang pumiyok dahil sa pigil na emosyon. Mag-aral ka ng mabuti. Ipakita mo sa akin na karapat-dapat kang magdala ng pangalang Ibanez. Pero huwag mong iisiping ang lahat ay babalik sa dati sa isang gabi lang. Niyakap ni Maya ang binti ng kanyang ina. Umiiyak ng walang humpay. Ramdam ang ginhawa ng pagtanggap kahit sa gitna ng parusa. Habang nagaganap ang madamdaming eksena sa itaas ng tore, sa labas ng dambuhalang pintuan ng subdivision ng mga Ibanez, isang madilim na anino ang lalong lumalalim sa ilalim ng mga puno. Si Carlos, na ngayoy mukhang gusgusing pulubi, ay nakatitig sa bawat sasakyang lumalabas at pumapasok sa malaking gate. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon at isang uri ng baliw na galit. Sa loob ng kanyang lumang jacket, mahigpit niyang hawak ang isang matalim na kutsilyo. Ang bakal nito ay tila kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ang kanyang bawat hininga ay tila isang mahabang buntong hininga ng isang taong wala ng balak pang mabuhay, ngunit handang manira ng buhay ng iba bago siya tuluyang maglaho sa dilim. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang babala ng isang panganib na tahimik na nag-aabang sa pag-uwi ni Sonia. Ang madilim na anino na lulutang-lutang sa harap ng dambuhalang bakal na tarangkahan ng mga Ibanez ay hindi pala si Carlos, kundi si Aling Rosa. Ang matanda ay tila isang basang sisiw, nanginginig ang mga kamay habang pilit na itinatago sa ilalim ng kanyang kupas na balabal ang isang kalawanging cutter. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamataas, ay ngayoy tila mga butas na puno ng kawalan ng pag-asa. Nang marinig ang mahinang pag-angat ng trangka ng maliit na pinto ng gate, mabilis na lumabas si Sonia. Hindi siya nag-iisa. Sa likuran niya ay dalawang matitipunong lalaki na nagsisilbing kanyang panangga. Ang liwanag mula sa loob ng bakuran ay tumama sa mukha ni Sonia na nagbigay sa kanya ng anyo ng isang reynang handang humarap sa kanyang kaaway. Sonia! Sonia! Maawa ka! Ang biglang pagsigaw ni Aling Rosa habang bumabagsak sa kanyang mga tuhod sa semento. Patawarin mo kami. Huwag mo kaming pabayaang mabulok sa kalsada. Kahit anong gawin mo sa akin, tanggap ko. Huwag mo lang kaming pagbayarin ng ganyang kalaking halaga. Wala kaming pera, Sonia. Wala. Nanatiling nakatayo si Sonia. Ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa kanyang dibdib. Pinanood niya ang pag-arte ng matanda. Ang pira-pirasong hagulgol na lumalabas sa tuyot na lalamunan nito na tila ba isang sirang instrumento. Tayo ka na riyan, Aling Rosa. Huwag mo nang dumiha ang semento ko ng iyong mga pekeng luha, ang malamig na wika ni Sonia. Ang bawat salita niya ay tila patak ng yelo na tumatama sa mainit na balat. Biglang nagbago ang anyo ni Aling Rosa. Ang kanyang pagsusumamo ay napalitan ng pamilyar na bagsik ng kanyang dila. Wala kang utang na loob. Sa loob ng 18 taon, pinatira ka namin sa bahay namin, pinakain ka namin, binigyan ka namin ng pamilya. Ngayong nakatikim ka lang ng kaunting yaman, nakalimutan mo na ang lahat ng kabutihang ipinakita ko sa iyo? Masama kang babae, isinusumpa kita. Isang mapait at matunog na tawa ang pinakawalan ni Sonia, isang tunog na nagpatahimik maging sa mga kuliglig sa paligid. Kabutihan? Aling Rosa, baka nakakalimutan niyo na ang bawat butil ng bigas na kinain niyo sa bahay na iyon ay galing sa pagtitipid ko? Ang bawat gamot na ininom niyo para sa inyong rayuma
ay kinuha ko mula sa sarili kong allowance na dapat ay pambili ko ng bagong tsinelas? 18 taon niyo akong ginawang katulong na walang sweldo. 18 taon niyo akong minaliit sa harap ng sarili kong asawa at anak. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay matagal ko nang nabayaran ng dugo at pawis. Dahan-dahang lumapit si Sonia hanggang sa ang dulo ng kanyang mamahaling sapatos ay tumama sa tuhod ng matanda. Ang statement na ipinadala ko sa inyo ay hindi lamang tungkol sa pera. Iyan ang kabuuan ng lahat ng nakaw na sandali ng kaligayahan na kinuha niyo sa akin. Ngayon, Aling Rosa, oras na para maramdaman niyo kung paano ang walang masandigan. Sa isang mabilis na galaw, inilabas ni Aling Rosa ang cutter at pilit na iwinasiwas ito patungo kay Sonia, ngunit bago pa man ito makalapit ay mabilis siyang nahawakan ng mga guwardya. Ang tunog ng pagbagsak ng kalawanging bakal sa semento ay tila huling hininga ng kapangyarihan ng matanda. Tumawag kayo ng pulis, ang mahinahong utos ni Sonia sa kanyang mga tauhan. I-report ang tangka ng pananakit at ang panggugulo sa pribadong ari-arian. Sonia, huwag! Pakiusap! Ang muling hagulgol ni Aling Rosa habang kinakaladkad siya palayo ng mga guwardya patungo sa dumarating na sasakyan ng mga autoridad. Ang tunog ng sirena sa malayo ay tila isang malungkot na musika na nagtatapos sa kabanata ng kanyang kalupitan. Nang muling maghari ang katahimikan, naramdaman ni Sonia ang isang bagay sa kanyang bulsa. Ito ay isang maliit na krepong keptok na kulay itim. May mga plastic na perlas na kupas na. Ito ang kaisa-isang bagay na ibinigay ni Aling Rosa sa kanya noong unang taon ng kanyang pagsasama kay Carlos. Isang mumurahing bagay na itinago ni Sonia bilang tanda ng pag-asa. Tinitigan niya ang keptok sa ilalim ng ilaw ng poste. Sa isang iglap, naramdaman niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-aalipusta, at ang lahat ng pait ng nakaraan na tila ba nakakabit sa maliit na plastic na iyon. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang palad sa ibabaw ng malaking basurahan sa gilid ng gate. Ang marahang pagbagsak ng keptok sa loob ng basurahan ay tila naging hudyat ng kanyang ganap na paglaya. Samantala, malayo sa marangyang subdivision ng mga Ibanez, nakatayo si Carlos sa gitna ng isang luma at kalawanging tulay. Ang malakas na hangin ay humahampas sa kanyang gusgusing mukha at ang tunog ng agos ng tubig sa ibaba ay tila isang mapanuksong tawag ng kawalan. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa malamig na riles ng tulay. Ang bawat hininga niya ay puno ng pagsisisi, ngunit ang pagsisising iyon ay huli na upang makabuo muli ng isang nawasak na mundo. Nakatayo si Carlos sa gilid ng tulay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kalawanging riles hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa ibaba, ang madilim na agos ng ilog ay tila isang dambuhalang lalamunang handang lumamon sa anumang dumi ng lipunan. Isang hakbang na lamang, isang pikit ng mata, at matatapos na ang lahat ng pasakit, ang lahat ng kahihiyan. Ngunit habang tinitignan niya ang kailaliman, ang matinding takot na palaging nananahan sa kanyang puso ay muling gumising. Ang katotohanang siya ay isang hininga na lamang ng isang taong huling-huli na sa lahat ay sumampal sa kanya. Hindi niya kaya. Ang huling hibla ng kanyang pagkatao ay binuo ng kaduwagan. Lumipas ang ilang buwan. Si Carlos ay naging isang aninong ligaw sa mga eskinita ng Maynila.
Ang kanyang balat ay naging kasing kulay na ng alikabok sa kalsada at ang kanyang formal na Amerikana ay nagmistulang isang basahang punit-punit na pinagdikit-dikit lamang ng dumi. Isang hapon, habang naglalakad siya sa tapat ng isang hanay ng mga barong-barong, narinig niya ang isang matinis na boses na nakikipag-away sa isang matabang ale. "Wala akong pambayad. Bukas na lang. Huwag mo akong itaboy na parang aso." Ang sigaw ng babaeng may madungis na mukha at gusot-gusot na buhok. Napahinto si Carlos. Ang babaeng iyon, na ngayoy nakikipag-agawan sa isang plastic na balde, ay si Stella. Wala na ang bango ng mamahaling pabango. Wala na ang kislap ng mga alahas. Ang reyna ng kanyang mga panaginip ay isa na ring dumi sa kalsada. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng isang saglit. Walang pag-ibig, walang pagsisisi. Tanging purong pagkamuhi at pandidiri ang sumilay sa bawat isa bago mabilis na tumalikod si Stella at pumasok sa kanyang munting barong-barong. Ang kanilang kasakiman ay nagdala sa kanila sa iisang impyerno, ngunit magkahiwalay silang magdurusa. Sa gitna ng kanyang kawalan ng direksyon, isang udyok ang nagtulak kay Carlos patungo sa basement ng parking lot ng Ibanez Financial Tower. Nagtago siya sa likod ng isang dambuhalang poste, naghihintay na tila isang gutom na hayop. Nang mamataan niya ang pamilyar na itim na sasakyan ni Sonia, mabilis siyang lumabas at humarang sa daraanan nito. Ang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ay tila isang babala, ngunit hindi natakot si Carlos. Dali-dali siyang lumapit sa bintana ng sasakyan at biglang bumagsak sa kanyang mga tuhod sa maruming semento. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin, pilit na kumakatok at nagsusumamo. "Sonia, pakinggan mo ako. Maawa ka na sa akin." Ang paos na sigaw ni Carlos, ang kanyang boses ay humahalo sa ingay ng makina. "Naisip ko na ang lahat, Sonia. Patawarin mo ako. Magsimula tayong muli. Kahit maging mahirap tayo, basta magkasama tayo, tatanggapin ko ang lahat. Aalagaan kita. Magtatrabaho ako bilang driver o kargador. Huwag mo lang akong iwan sa ganitong kalagayan. Mahal kita, Sonia. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano kakahalaga." Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Sonia. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana. Tinitignan ang lalaking dati ay tinitingala niya bilang kanyang mundo. Ang kanyang paningin ay bumaba sa paanan ni Carlos, sa kanyang mga sapatos na gawa sa balat ng buwaya na ngayoy tila isang piraso ng tuyong putik na nawalan ng hugis. Naalala ni Sonia kung paanong tuwing umaga, bago pa magising si Carlos, ay luluhod siya sa sahig upang kiskisin at pakintabin ang mga sapatos na iyon hanggang sa makita niya ang sarili niyang refleksyon. Ginugol niya ang 18 taon sa pagpapakintab sa isang taong ang loob ay sadyang bulok. Ang mga gwardya ay mabilis na lumapit upang kaladkarin si Carlos palayo. Ngunit itinaas ni Sonia ang kanyang kamay bilang hudyat na huminto muna sila. Nanatiling nakaluhod si Carlos, may isang baliw na pag-asa sa kanyang mga mata. Naniniwalang ang 18 taon ng pagtitiis ni Sonia ay sapat na dahilan para muli siyang tanggapin. "Sonia, alam kong hindi mo ako kayang tiisin." Ang pabulong na wika ni Carlos habang pilit na ngumingiti sa kabila ng kanyang mga luha. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana ng sasakyan. Isang malamig na hangin mula sa loob ng sasakyan ang humampas sa madungis na mukha ni Carlos. Ang mga mata ni Sonia ay walang galit, walang pait,
At higit sa lahat, walang pag-ibig. Ito ay mga matang tila tumitingin sa isang bagay na wala ng buhay. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang dambuhalang bangin na walang sinumang makakatawid. Tinitigan ni Sonia ang lalaking nakaluhod sa harapan niya. Ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano maging isang alipin sa sarili niyang tahanan. Sa ilalim ng malabong ilaw ng parking lot, ang mukha ni Carlos ay bakas ng matinding pagmamakaawa, ngunit sa mga mata ni Sonia, wala nang natira kundi ang katahimikan ng isang karagatang matagal nang tumigil sa paghampas. Carlos! Ang boses ni Sonia ay mahinahon, walang galit, ngunit may bigat na mas mabigat pa sa anumang sigaw. Hindi mo ako kailanman minahal. Ang minahal mo lang ay ang pakiramdam na mayroon kang isang tao na handang mag-alay ng lahat ng hindi humihingi ng anumang kapalit. Hindi ka nasasaktan dahil nawala ako. Nasasaktan ka dahil nawala ang iyong komportableng buhay. Inilapit ni Sonia ang kanyang mukha sa bintana. Ang kanyang mga mata ay tuwid na tumitig sa kaluluwa ng lalaki. Ang 18 taon na sinasabi mo, iyon ang pinakamahabang gabi ng aking buhay. Ngayon hayaan mong mabuhay ka sa liwanag ng katotohanan na mag-isa. Wala nang Sonya na magpapalit ng iyong mga damit. Wala nang Sonya na magtatago ng iyong mga pagkakamali at higit sa lahat, wala nang Sonya na magmamahal sa isang taong hindi alam ang kahulugan ng pagpapahalaga. Iwinasiwas ni Sonya ang kanyang kamay at dahan-dahang tumaas ang bintana ng sasakyan na tila isang dambuhalang pader na naghihiwalay sa kanila habang buhay. Umalis ka na. Ang iyong presensya ay hindi na nakakaapekto sa aking kapayapaan. Bumalik ang sasakyan sa pag-andar at dahan-dahang lumayo. Iniwan si Carlos na nakaluhod sa gitna ng Bay 12. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa hangin na tila humahabol sa isang aninong hindi na mahahawakan kailanman. Habang papalayo ang sasakyan, tumingin si Sonia sa side mirror. Nakita niya ang isang maliit na figura ng isang lalaking unti-unting nilalamon ng dilim ng parking lot. Isang imahe ng isang taong tuluyan nang naglaho sa kasaysayan ng kanyang buhay. Ilang buwan ang lumipas, ang Hacienda Ibanez ay muling naging isang kanlungan ng kapayapaan. Sa ilalim ng mga punong akasya, naglalakad si Sonia kasama si Maya. Ang dalagita, na dati ay laging nakatingin sa kanyang cellphone, ay ngayoy abala sa pakikinig sa mga kwento ng kanyang ina tungkol sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Hindi na sila nagmamadali. Ang bawat hakbang ay puno ng pasasalamat sa bawat pintig ng puso. Sa isang pahina ng diaryo, nabasa ni Sonia ang isang maikling balita sa ilalim ng column ng mga hindi natukoy na pagkakakilanlan. Isang lalaking pulubi ang natagpuang naglalakad mag-isa sa tabing dagat. Walang dalang kahit ano, tila ba may hinahanap na hindi na mahahanap kailanman. Hindi na inalam ni Sonia kung si Carlos nga iyon, hindi na mahalaga. Naupo si Sonia sa isang silya sa hardin, habang ang papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang paligid. Inabot niya ang kanyang tasa ng tsaa at sa unang pagkakataon matapos ang 18 taon, naramdaman niya ang tunay na lasa ng kalayaan. Hindi ang kalayaan ng yaman, kundi ang kalayaan ng isang pusong hindi na kailangang humingi ng paumanhin sa pagiging tao. Tumingin siya kay Maya na masayang nagdidilig ng mga bulaklak sa hardin. Ma, masaya ka na ba? Tanong ng anak habang nakangiti. Ngumiti si Sonia, isang ngiting totoo, payapa, at puno ng liwanag.
Oo, anak. Sa wakas, ang tunay na buhay ay nagsisimula na. Ang hangin ay umihip ng marahan, dala ang samyo ng mga bulaklak, habang ang mundo ay tila yumuyukod sa isang babaeng hindi lamang bumangon mula sa pagkakalugmok, kundi muling nagtayo ng sarili niyang kaharian mula sa sarili niyang mga kamay. Ilang taon na ang lumipas. Ang Hacienda Ibanez ay hindi lamang naging tahanan, kundi isang saksi sa matamis na pagbabalik ng dangal. Sa bawat paglubog ng araw, makikita si Sonia sa balkonahe, hindi na ang babaeng nagmamadaling magluto para sa isang asawang walang pakialam, kundi isang babaeng may malalim na mata na nakakita na ng lahat ng kulay ng buhay. Tungkol sa tatlong tanong na bumabagabag sa nakaraan. Una, nakapatawad na ba si Sonia? Ang pagpapatawad para kay Sonia ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap muli sa mga taong nanakit sa kanya. Ito ay ang pagbibitiw sa poot upang hindi na ito maging tanikala sa kanyang sariling kaligayahan. Pinatawad niya ang kanyang sarili dahil sa 18 taong pagiging bulag, at sa pagpapatawad na iyon, tuluyan na niyang pinalaya ang kanyang puso. Pangalawa, nakahanap ba siya ng kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ni Sonia ay hindi nagmula sa kanyang yaman o sa kanyang katayuan sa lipunan. Nahanap niya ito sa bawat umaga na hindi na siya nagigising na may takot sa kanyang dibdib. Nahanap niya ito sa bawat yakap ni Maya, na ngayoy isang matalino at mapagmalasakit na babaeng hindi na kailanman hahayaang yurakan ng sinuman ang kanyang dignidad. Ang hasyenda ay hindi na lamang isang lupain. Ito ay naging simbolo ng isang bagong simula na itinayo sa ibabaw ng katotohanan at pagmamahal sa sarili. Pangatlo, anong aral ang naiiwan sa atin? Ang kwento ni Sonia ay isang paalala na ang pag-ibig na nagpapaliit sa iyong pagkatao ay hindi pag-ibig, kundi isang hawla. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pagtitiis sa hirap o sa dami ng kanyang isinakripisyo para sa ibang tao. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang tumayo, magpatawad, at maglakad palayo kapag ang iyong pagkatao ay unti-unti nang binubura. Sa huli, ang buhay ay isang serye ng mga pagpili. Pinili ni Sonia na maging biktima sa loob ng maraming taon, ngunit pinili rin niyang maging reyna ng kanyang sariling kapalaran. At sa bawat babaeng nakikinig ngayon na nakakaramdam ng bigat ng pasanin sa kanilang mga balikat, tandaan ninyo, hindi kailanman huli ang lahat para bumalik sa iyong sarili. Ang liwanag ay laging naghihintay sa dulo ng dilim, basta't lakasan mo ang loob na buksan ang pintuan ng iyong bagong bukas. Sa pag-inom ni Sonia ng kanyang huling tasa ng tsaa para sa araw na ito, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang nakaraan ay abo na, at ang kinabukasan ay isang lupain na handa na niyang sakupin ng may buong pagmamahal sa sarili.